nagtataka ka kung may hindi matapos na hidwaan sa mundong ito, tiyak na ito ang walang katapusang labanan ni na Elias at Otis mula pa noong panahon ng pagtatatag. Ang dahilan ng digmaang iyon ay ang pagkakaiba ng ideolohiya. Ang nais lang ni Otis ay hayaang umunlad at mabuhay ang lahat ng bagay. Tumagal ang buhay magpakailanman. Walang sakit at walang pagkawala sa kawalan. Mas negatibo ang demonyong haring si Elias. Inaasahan na ang katapusan ng buhay ay kamatayan. Bakit hindi hayaang masakop ka ng pagkawasak? Walang pagmamahal, walang emosyon sa simula pa lang. Ang gulo, ang nakakabaliw na mundo, ang magkabilang panig ay malalim na nasira. Sa oras na iyon, lumitaw si Cloudy, ang bahagharing prinsesang ulap, sa kalawakan ng laputa. Ginamit niyang mahiwagang salamin ng bahaghari na dinala ang dalawang mahiwagang magkapatid sa kanyang mundo. Gaano man kalupit ang digmaan ng demonyo at Diyos, ang mahiwagang lupain ng laputa ay hindi naapektuhan. Ang lugar na ito ay kilala na pinakamapayapa, maganda at mahiwaga. Anong nangyayari dito? Tulad ng inilarawan, ang mga Diyos at demonyo ay nahumaling din sa kagandahan ng mahiwagang lupain. Maliit ang lupa, konektado sa dalawang pampang ng ilog sa pamamagitan ng matalim na tulay. Ang kastilyo ay nasa gitna, na naglalabas sa makislap at magandang liwanag. Maligayang pagdating sa lupain ng laputa. Tama! Kamusta na mga kaibigan? Cloudy? Ako nga! Matagal na panahon na tayo hindi nagkita. Si Cloudy pala ang kababata nila na minsang minahal ni na Elias at Otis. Isang araw lang ay bigla siyang nawala. Tulad ng paglitaw niya sa buhay ng magkapatid. Ngunit, bakit? Hindi mahalaga ang nangyari. Basta alam nyo na maganda ang ginagawa ko ngayon. Dito, makakalikha ako ng anumang kailangan ko. Tingnan nyo, meron kayong malaking away nung bata tayo dahil sa pagkain, di ba? Ngayon, alam ko na. Ha? Hindi pa ba sapat yun? Paano naman ang mahalagang ginto at pilak? Napakarami nito. Alam ko. Oo, lahat kayo malaki na. Ano ba, Cloudy? Hayaan mo na kami. Ako at siya'y maraming dapat gawin. Mukhang tinatanggihan ang imbitasyon ko. Hindi ka pa nagtataka kung bakit ngayon lang ako nagpakita? Ang away nyo, wala akong pakialam dun hanggang sa makaapekto ito sa laputa. Hindi namin sinasadya. Cloudy, mabuting magkaibigan pa rin tayo, di ba? Mas mahusay? Siya nga pala, dapat kang pumanig sa akin. Ang pinakamalakas. Sama-sama tayong mamamahala sa mundong ito. Hangal! Itigil mo na ang pagsira sa magandang ideya ko para lang sa iyong sakim na layunin. Oh, nakakatuwa. Ano? Bakit? Elias, anong ginagawa mo? Si Cloudy yan. Cloudy! Hindi alam ng dalawa na nang pumasok sila sa mundong ito, ang kanilang kapangyarihan ay nag-iba. Ang hari ng demonyong si Elias ay nagbibigay buhay sa buhay. At ang lahat ng lumalabas sa kamay ni Otis ay nakatadhana sa kamatayan. Hahaha, salamat kuya. Mukhang tinulungan mo akong dalhin si Cloudy sa tabi ko. Cloudy, ayos ka lang? Anong nangyari sa aming mga kapangyarihan? Hindi sila sinagot ni Cloudy. Mula sa kanyang katawan ay nagsimulang lumitaw ang nakakapinsalang kislap. Magaling! Ngayon, hayaan mo akong hiramin ang kapangyarihan ng kapatid ko para mas lumakas. Ayos ba? Ang pagsira sa mundong ito para makalabas ay magandang ideya. Ngunit hindi nagtagal, si Cloudy ay nawala sa kanyang sarili. Nawalan siya ng malay. Nahulog sa kastilyo at naging higanteng halimaw. Nawasak ang lahat dahil sa mahika ni Cloudy. Hindi, mali ako. Ang pag-udlad ay hindi laging mabuti. Hindi masukat ang kapangyarihan ni Cloudy. Hindi ito kayang labanan ng mga Diyos o ng mga multo. Sa pamamagitan ng kwintas, nakipagpalitan pa rin ng impormasyon ang hari ng Diyos at ang hari ng demonyo sa mga sagradong mandirigma sa labas.
Sagradong multong mandirigma! Alamin ko anong nangyayari para sa akin. Muli ba ako, ang pagkawasak ay nagdadala ng mas maraming pinsala at pagkawala kaysa sa naisip ko? Kamahalan, dahil matagal na ang sitwasyon ngayon, malamang na masira si Prinsesa Cloudy at ang mundo. Natatakot akong... Hindi! Humanap ng paraan para matigil to! Tiyaking ligtas si Cloudy at ang lupaing ito! Sagradong mandirigma! May paraan pa ba para bumalik sa normal ang mga bagay? Aking hari, ang kastilyo sa Laputa ay may dalawang kahinaan. Ang pag-atake sa dalawang mahinang lugar ng sabay ay magdadala sa kastilyo pababa at magbabalik sa kaluluwa ni Prinsesa Cloudy. Sa unang pagkakataon, ang hari ng demonyo ay nalaman ng takot. Sa halip na makipaglaban, nagpasya silang huwag pansinin ang kanilang away. Nagkaisa upang makahanap ng paraan na may ligtas si Cloudy, pati na rin ang kanilang sarili at ang mundo. Ang mga Diyos at multo ay magkasamang umatake. Ngunit dahil hindi sila pinapayagan na gamitin ang kanilang sariling kapangyarihan, ang mahikang nilikha nila ay mahina. Hindi sapat upang talunin ang kastilyo ng ulap. Hindi tulad nito ang paraan! Nag-aaksaya kami ng lakas! Ngunit hindi mo maaaring iwan si Cloudy ng ganun. Masaya naman tayo dati, di ba? Huwag mong isipin na ikaw ang malapit sa kanya! Mahal na mahal ko si Cloudy! Tiyak, kahit magkasalungat, gagawin kong lahat para mabawi si Cloudy! Hindi naman parang walang paraan. Kung meron tulong sa labas, tiyak na pwede itong gumawa ng malakas sa kapangyarihan. Ginagamit natin ang kapangyarihan ng isa't isa. Baguhin natin ang kontrol ng hukbo. Utusan mo ang Diyos ng digmaan at akong bahala sa mga multo. Hindi ka ba natatakot na samantalahin ko ang pagkakataong ito para gamitin ang mga banal na mandirigma sa paggawa ng masamang bagay? Oo, pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa takot na yun. Ayon sa pagkakaisang iyon, ibinasura nila ang away at personal na galit. Magkasamang lumikha ng malaking kapangyarihan na naging dahilan ng pagbagsak ng kastilyo. Ikaw? Huwag ka nang magsalita. Tapos na. Patawad, Cloudy. Dahil sa kapabayaan ko ito. Kailangan ng balanse ng mundo. Hindi ito maaaring patuloy na umuunlad lang. Hindi ako dapat masyadong negatibo. Ako yun. Sa tingin ko, simple lang ang mga bagay. Hindi natin mapapanatili ang pansamantalang kapayapaan sa isang lupain habang malayo ang iba. Huwag kang mag-alala, ilalabas kita. Ang enerhiya ni Cloudy ay napakahina. Hindi sapat para bumuo ng salamin upang makaalis ang hari ng demonyo. Cloudy, huwag mo nang subukan. Hindi! Kung mananatili ka sa mundong to, mawawala ang iyong kakayahan na maging normal. Isa lang ang paraan. Nang hindi hinintay na kumilos ang hari ng mga Diyos at hari ng demonyo, ginamit ni Prinsesa Cloudy ang kanyang huling kapangyarihan. Ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kwintas para paggalawin ang lupain ng lupta. Ang misteryosong lupain ay tuluyang bumagsak. Pagkatapos makalabas, hinati ng hari ng demonyo ang kapangyarihan. Dahil limitado ang buhay, lahat ng bagay ay dapat pahalagahan ng kanilang buhay. At ang kamatayan, tila ito'y ang katapusan, ngunit maaari din itong maging simula. Wala na ang laputa, pero ang pagkakaibigan nila ay nananatili hanggang ngayon.